Sila. Okay, good morning ho sa inyo lahat mga kaibigan. If you notice, ito ho yung segment na pagdating ho ng Biyernes. Ang tawag ho natin dito, case study ho, hinggil ho dito sa food supplement na to. And meron ho tayo talagang pinakikita na from day 1 to day 90, 3 buwan ho na ito'y pagtutok ho namin sa kanila paggamit ho ng supplement. Matinding mga pasyente ho ng mga diabetic ho sila, no? Diabetic kong pasyente na sinabihan ho ng doktor, putulan ng pa. By the way, kung naglalaman man ho ng aming segment na medyo ito ho'y mga sugat sa umaga pa lang, kami nagpapaumanhin at nagbibigay na ho sa inyo ng babala na mga susunod ho na mga makikita niyo mga segments mamaya, isang particular study rito, kung mahinang inyong sikmura, nagsasabi ho kami na pinakikita namin aktual yun hong kalagayan ng pasyente from day 1 na dumating ho sa aming anggapan hanggang matapos ho yung case study. In the meantime, tayo ho'y kasama natin yung guest as usual, yung si Mr. Ray Herrera. Mr. Ray, good morning. Po. Okay, si Mr. Ray Herrera, kung sakaling ngayon lang ho kayo nagbukas ng inyong telebisyon at na first time nyo lang panood to, siya ho yung may likha nitong herbal na nakikita nyo ngayon. And sa una mga kaibigan, ito'y simpleng hamunan lang namin na magpapasara. But then again, as time goes by, for the last 4 years, marami na hong lumahok at unti-unti ho nag-transcend at nagbago ho yung mga pamantayan namin. Sa dahilan, marami hong gumanda ho yung results nila, hindi ho namin sasabihin for or against. Kaya lang mas maganda na ho siguro kung titingnan ho, ang dami na hong mga nagbibigay ho ng kanilang mga, ito'y pagsasalita, base doon sa estado matapos ho yung case study. Mr. Ray, marami nagtatanong dito sa iyo kasi unang-una, ikaw lang ang parang herbal food supplement na nasa bote na hindi naman medication, hindi capsule, hindi tableta, at yung mga pasyenteng sinabihan ng doktor at nilagay sa antibiotic at binigyan ng mga kung ano-anong gamot na parang gumandang estado dito sa herbal nyo. Quickly, ano bang pagkakaiba ng iyong liquid supplement sa mga capsule muna? Yun ang maraming tanong. Opo, kasi pagka po Mr. Bitag na ito'y kinapsula, ang isang bagay kasi na halimbawa, niluto, sinunog, nawawala po yung tinatawag na pagka-herbal niya sapagkat may mga masiselang bagay po ang nilalaman ng isang herbal na hindi pwedeng gawing tuyo. Siyempre, pag na-capsule po yan, lalabas na magkakaroon po ng chemical sa pamamagitan ng pagsunog o ano man ang gawin. At hindi kaya, sa liit ng capsule na lalagyan, hindi niya kaya na makatulong sa pamamagitan ng kabunga nito, food supplement nga, pero liquid. Ang sabi ng iba, ba't hindi mo gawin capsule? Yun nga ang tanong. Bakit? Kung pera gusto ko, pwede kong gawin capsule. Ang gusto ko makatulong sa mamamayan, paano mabibigyan ng taning na panahon na 3 buwan, hindi na mapuputulan ng paa kung magka-capsule? Pabor nga rin sa akin at sa lahat ng mga mamimili, consumer na lumiit at mainom. Pero kung hindi naman sila matutulungan, hindi bali nang hindi ako kumita. Alright. Ito hong mga supplement na ho ito nakikita ninyo, mga kaibigan, binibigyan ho namin si Mr. Ray Herrera to show, ayan, nakikita nyo sa dahil sila may parang, ang tawag ho rito, ano ba sa inyo, parang may buy one, take one or 50% off? Kasi anniversary sale po namin ngayon, sa katunayan, nagmula po tayo, nag-umpisa po ang herbal na yan, year 2000. Ano na pong taon ngayon, bilang pasasalamat naman, ting anniversary, nagbibigay kami ng kagandahan loob na buy one, free one. Ang 1.5 po nyo ngayon, magiging 2. Kaya nga ang tao, hindi pa natatapos, kailan daw uli ang ulit. Kaya sabi ko, hindi pa po tapos. Sa pamamagitan nun, nakakatulong po sapagkat ito, nakikita yung mga puputulan ng paa, nakaka2 box lang ng naisusupply, hindi na napuputulan ng paa. Sa matuloy sabi, ito ang tinatawag, sabi nga na iba, ba't hindi mo pa ipasok sa may gawing medisina? Maraming umaamok at ako ay halos linggo-linggo nakakatinggap ng tawag na offer, na magagandang offer, sa pamamagitan nun, hindi lang sa Pilipinas anya, magiging sa iba yung dagat, uubra ka pagka yun naging medisina. Sabi ko naman, hindi capacity ng Abanyong Lingkod, maging medisina ang aking invento, sapagkat ito naman ay walang tinatawag, puro halaman, damo, mga ugat, hindi po pwede na, baka raw ito meron ng medicinal value.
Opo. Oho. Check na, tinicheck kung meron. Sapagkat nakakatulong nga sa pagputulan ng pae. Pero mas gusto ko po na manatili na food supplement Herbal. na herbal kaysa naman sa maging mapasa sa medication na tinatawag na mapapamahal na naman. Ito nga napakamura. Gaya nito, may mga pangmasa tayo at meron naman tayong tinatawag na, at saka may kalayaan ako na magsalita, hindi na ako magsasalita mainam kung hindi yung gumamit. Ayun, okay. Alright, mga kaibigan, sa amin ho, ang sinasabi namin dito, ano ho yung nakikita nyo sa amin dito? Mas maganda lagi kung hindi malalaman kung kayo isang diabetiko, maaaring may komplikasyon. Maganda ho na susuri ho muna sa iyo sa doktor, magpatingin ho muna sa doktor bago gumamit nito. At kung sakaling palagay nyo gusto nyong sumama rito dahil matindi ang kalagayan niyo bilang isang pagiging diabetic, ito ho'y punta kayo sa amin. Ngayon, isa pang tanong dito, bagay na kung saan, bakit parang itong case study raw, ito kasi mga kaibigan, itong case study, tinututukan ho namin dahil may mga sumasailalim ho ng 90 days, wala ho silang ibang iniinom kundi ito. Pero, bakit daw yung iba, nagbibigay ng testimonial nila sa ibang mga karamdaman, parang ano bang tawag nun, isang herbal for all. For all. Ano ba talagang nito? Hindi po. Mga diabetes ba? Opo, ito po masasabi nating iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pinalalakas po kasi nito, Immune Mr. Bitag, system. Pag malakas ang system ng tao, kamukha ko, kung mahina ang system Vitamins, ko, kompleto ako sa vitamina, sa edad ko 67, hindi na ako ganito tindi. Kaya nga, sinasabi ko, na kung ang isang inventor na kamukha nung nakita ko, mainam daw yung kanyang inbensyon, ay siya naman ilulugo-lugo, at trasabante parang sewing machine maglakad, beka ko hindi totoo yan. Dapat na unang gumamit niyan, ikaw. Atrasabante. At ngayon, gustong makisanib sa akin. Ayun. Na yun daw kanya imbensyon, ito mainam. Kung mainamin, ikaw na lang at ito akin, mananatili akong akin. Okay. Ito hong palabas na to ito ho'y case study every Friday, papanood ninyo, yung mga, kung sino ho yung mga sumailalim ho sa case study namin. Hindi ho namin sasabihin na ito'y parang foolproof kasi sabi ho ng ito'y PMA at saka lagi ho na no approved therapeutic claims sa mga sinasabi ho namin dito. At yung ho mga testimonya ho, nagsasalita, doon ho mismo sa mga pasyente ng mga doktor na sumailalim mo sa aming ito ho'y case study. Ngayon, kung kayo ho'y mga dalubhasa, kung gusto niyo ho yung kopya, anumang bagay na gusto niyo itanong, maaari ho kayong sumulat sa amin at request niyo ho at magpapa-interview rin ho kami sa inyo or you can interview us, you can come to us sa anumang mga katanungan hinggil ho rito sa palabas na ito. Ito ho ang pasyenteng si Cesar Rica Mara, 48 years old to, Taguig City, nag 90 days to panoorin.
Ako si Mr. Cesar Camara, taga Taguig City, 48 years old. Kasi nanonood ako ng Bitag Live sa UNTV. Tapos gusto kong subukan, ihingi ng tulong yung aking nararamdaman. Pumunta po ako dito sa inyong tanggapan para masubukan yung Reherbal. Ito nagsimula sa daliri ng kamay at daliri ng paa, kumati siya na parang naghahakot nana. Kinamot ko, tapos nagkaroon ng sugat hanggang sa lumaki. Nung kami ay nagpa-check up sa doktor nito, sa result ng aking overall laboratory, ito yung diabetes. At inisyuhan kami ng ng certification na puputulin yung aking paa. Hindi ako pumayag na magpaputol ng paa dahil baka may solusyon pa sa mga herbal na matuyo yung aking paa. Sa loob ng 30 days, ang naging pagbabago ng aking paa, yung itim na nakapatong na balat na may pinagtataguan ng nana at saka yung daliri na nabubulok, natanggal na. Hindi pa ako umiinom ng Reherbal, hindi ako makalakad. Ngayon, nung sa loob ng 30 days ng pag-inom ko, medyo nakakalakad-lakad na ako ng kaunti. Nung una, nung hindi pa ako umiinom, sobrang yung kirot talaga na sumisigaw ako. Sa ngayon, medyo kumakalma. Kasi pag inom ko sa gabi ng 2 cup, parang yung katawan ko, parang inaantok na kagad ako. Pang 60 days na akong gumagamit ng herbals ngayon. Tapos ang naging pambabago ay umunti na yung lumalabas niyang nana at saka umimpis na yung yung namamaga. Dati magang-maga ito eh. Tapos sa katawan ko, parang malakas yung katawan ko. Dati hindi ako makatayo para kumuha ng mga gamit ko. Ngayon, nakakatayo na ako, hindi ko na inuutos sa mga anak kong pagkuha. Ako na lang, kaya ko nang gumalaw. Days ko na ngayon, ang naging epekto ng herbal sa akin, sa aking pagtulog sa gabi, medyo nakaka-straight na ako ng hanggang 4 to 5 oras pagtulog. Tapos, sa aking pagpaligo, dati, inaakay pa ako ng misis ko, nung anak ko sa pagpaliguan. Ngayon, gagawa ko ng lumakad mag-isa. Yung nagiging improvement ng paa ko, sa pag-inom ng herbal, parang lumalakas yung katawan. Hindi na ako natatakot na mag-isang maglakad. Dati noon, itong aking paa talagang nilapit ko rito dahil bulok na noon ito. Ngayon, pag-inom ko nga nung herbal, yung mga nana lumalabas tapos nagkaroon ng laman. Kasi nung una talagang bulok na talaga. Ang blood sugar ko
bumaba na dahil sa pagkontrol ng aking pagkain at saka sa pag-inom ng herbal. Okay, mga kaibigan, ayan ho si Cesar Camara at yun ho mga nakita ninyo ngayon nandyan ho dokumentado sa amin. Kaya yung mga dalubhasa na gusto magtanong at yung mga iba naman nag-aaral sa mga medical schools, ito'y herbal food supplement, not medicine. Pero sa marami hong kasing nagtatanong dito, Mr. Ray, kung ganong klaseng sitwasyon, alin ba ang mas mahalaga raw sa iyo? Yung gawing medisina na makakatulong daw sa pamamagitan ng pagdala ng mga pharmaceutical company o versus ikaw na lang? At bakit ba naisip mo nang sa ganon? Hindi po, mahirap po kasi yun. Una-una, hindi ko capacity pag naging medicine yan. Okay. Una-una, ako na mismo, hindi na ako pwedeng magbenta. Kailangan ng pharmaceutical, kailangan ng reseta ng doktor. Sila na magmamarket noon. Opo. Sa pamamagitan nito, kahit na yung sino lang na may kakayanang magpaliwanag, sa totoo, wala nang ipinapaliwanag eh. Pag binigyan mo isang tao, ay makakaramdam na siya ng buti sa kanyang katawan, hindi na mahirap. At ngayon nga, yung isang taga Mindanao, nakatikim pa lang na isang bote, ngayon pumapasok na siyang dealer o distributor, na ang gawing Visayas Mindanao, gustong hawakan at yun nga po, baka susunod na Biyernes, makipag-meeting sa atin ngayon sana, pero hindi umabot sapagkat hindi pa sila convention meeting pa nung kanilang samahan. Kaya nga sabi ko, maganda na hawakan na lang ng isang ordinaryo o nakaranas. Kaya hindi ako kumukuha ng dealer na hindi yung mismo mga pasyente. Opo, yung mismo nakagamit. Doktor, na gumamit. Opo. Kung yan ay mapupunta sa isang networking na madaling sumikat, madali naman lumubog. Sa pamamagitan nun, baka magamit pa ako, kumukulang ako sa kaalaman, magamit pa ako na pangakuan yung mga gagamit, hindi ko naman pangako, pagdating sa huli, kawawa na may mga tao. Sino nagbigay sa iyo? Paano dumating mo yung idea, paano nasa isip mo na yung mga mismong pasyente na mga doktor na pinapuputulan na, at yung mga kaanak nila na gustong maging dealer, distributor ng iyong mga herbal, yun ba'y ginamit mo dahil sila mismo yung palang living testimony? Opo, sinabuhay na patotoo Okay. Sapagkat kapag ikaw ay nakaranas ng kaginawahan, ilalaban mo sa paliwanagan, alam mo, kamukha ni Roberto Tomacas, yun, isang alam natin, napuputol ng paa, talagang naka-wheelchair, na siya ang pangunahin na at yun tinamaan pa ng dengue at ngayon buhay pa. Yun ang sinasabi ko. Sa pamamagitan nun, magiging dealer ka na ikaw mismo ang gumamit. Hindi ka mukha nung usapan na mainam daw, magaling daw, puro daw. Ito, kung kukuha naman ako ng mga pasyente na nag-i-insulin lang, pwedeng artificial lang yun Nag-i-insulin ako noon, ngayon hindi na, lumundag-lundag. Yan, bulok ang paa. Pwede mo ba palitan yung bulok na paa na yan? Sa pamamagitan ng tinatawag na artificial. Sabi ng iba, placebo effect. Pwede ba placebo effect nasa dulo, maga? Pwede ba pagkalingin sa placebo effect yan? Ako'y sasabihin ko sa'yo, ako'y kinontak ng isang company na maging endorser daw ng kalang vitamin. Opo. Tinanggihan ko sa dahilan na unang-una, pag yun ay ginawa ko, something to do na hindi ako naniniwala doon sa vitamin na yon. Kung iinumin ko man yon, hindi naman ako umiinom ng vitamins nila. Maaaring kung minsan tumitikim ako dito, nahihilo lang ako sa parang ito'y matapang sa akin minsan nga magsubukan natin uminom nito, baka mamaya iinom pa. Bakit nga ba pag ako nakainom nito, sinubukan kong uminom, iinit ang katawan mo, tapos parang mapapawis ka na mainit. Ano dahil? Ano ba sila doon? Kasi po, sige nga, paliwanag mo sa taas po ng mga nito, antioxidant, sa pamamagitan po nun, ipapawisan ka kahit nasa aircon ka Ganun ba? At yung sirkulasyon ng dugo mo, sisigla, sa palagay nyo, sa 67. Kung hindi ako uminom ng King Herbal, palagay nyo, makakatayo akong ganito. Okay, tanong, ba't mapait? Abay, pagka may kapaitan, may dulot na bote. Ba't hindi natin lagyan ng kunting yung tamis? Bakit? Gustuhin ko man, kung hindi na makakatulong sa mamayang Pilipino, lalabas na... Hindi natural yon. Lalabas na kung ano lang, epal. Bakit?
Ay, politiko yun. O yung epal, hindi totoo. Ay, bakit, itong tanong, bakit ka daw gumagamit ng mga buto ng siniguelas, buto ng abukado na sinama mo dyan? Ano naman daw ang saysay nun? Kapag ka walang buto yan, ano magiging preservative? Okay. So Sa itong mga buto pamamagitan ito yung mga opo, preservative. paliliwanag ko, ang buto ng siniguelas, pagulungan mo man sa bulldozer, hindi niya kayang pigain. At ang buto ng siniguelas, kailanman itanim mo, hindi tutubo. Sapagkat ang tumutubo po niya sanga. Ba't ginawang ganon? May kaukulan, kung kaya siya nilagay na matibay, hindi siya tumutubo, may kaukulan para magamit ng tao. Bakit meron ka ring buto ng duhat? Ang buto ng duhat, nagsisilbi po kasi yan, nandyan na yung pakla, nandyan na yung tamis. At ang buto ng duhat, pag dinikdik mo, inilagay mo sa karne, kailanman, isang buwan, hindi mabubulok. Saan mo na pag-aralan to? Sa karanasan, hindi ba sinabi ko nga po sa inyo, kulang man ako sa karunungan, pero bat ako ng karanasan at kaalaman. Paano mo naman itong mga ganitong kaalaman na to? Ang kaalaman po sa pamamagitan nga ng karanasan na ako mismo ang tumitesting. Kamukha nun, yung anak ko nagkaroon ng pumutok ang mga labi na dengue. Opo, sa Malolos, Bulacan to. Pinagmumug ko lang nito at pinainom ng Queen's Herbal, 3 araw lang yun, lumipas yung kanya bakit? Anak ko yun Merong may katanungan na nabasa ko lang sa text message na ito daw bang mga kaalaman mo na to, pinasa sa iyo ng duwende? Ito, medyo nakakatawa, Parang, yun daw yung mga parang matugod to be true. Baka naman may mga, wala pong gano'n. Duwende, tapik-tapik na espiritu. Wala pong gano'n. Wala kang mga espiritu rito. Hindi ba, nung ako'y nagkasakit, nung nagkasakit ako, lahat ng klase papasok sa isip mo Kung ikay terminal case na, may tanig na ng 3 months sa iyong buhay, mag-iisip ka na kung paano ka malulanasan ng sarili. Okay. Ngayon, iniisip ko, bakit ba ginawa ng Panginoon Diyos na malaki buto ng abogado kay Salaman? Bakit? Siguro ka ako, ito ay makakaluna sa akin. Isa yun. Okay. Bakit ba ang bayabas sa kabila ng karunungan ng tao hindi nila magawa seedless? Seedless. Yung alam mo to. Okay. Siguro ka ako makakatulong sa akin to. Okay. Nung ako'y magpatuli, numuya ako ng bayabas. Okay. Ayos. Ang ganda ng kwento. Di antibiotic. Ang yung tinatawag nating antibiotic. atis. Ba't ginawa kulo-kulubot ang balat? Bakit? Para makaluna sa hindi pagtanda ng tao. Okay nga. Yung ampalaya, bakit? bata pa siya, matanda na. Kinakailangan natin kumain ng ampalaya para ang balat natin manatiling sariwa. Kita mo. Yan ba, ano ba yan? Totoo talaga? Totoo po at kaalaman. Iba naman po yung sinasabi na karunungan sa kaalaman at karanasan. Bago ko sabihin, ipoprove ko muna. Kamukha niyan, hindi ka mapuputol ng paa. Sinabi ko sa inyo yan. Itinaya ko aking karangalan, tinaya ko aking negosyo, tinaya ko aking kabuhayan. Pag may naputulan sa 10, resign ako sa pagka-herbalist. Nakaka-48 na po tayo ngayon. Sinong advisor mo ng mga ganitong kaalaman? Ang kaalaman, una, siyempre hihingi ka ng tulong sa poong may kapal, sapagat ang ating andunong naman ng tao ay nagmumula sa Diyos. Sa Kanya. Pero hindi ko ginagamit ang sangalan ng Diyos sa larangan ng pagka-herbalist ko, sapagat ito, bibigyan ka ng kaalaman at karunungan, gamitin mo lang sa tama at mapapanuto ka sa iyong lakbay. Ikaw ba may mga medical advisor sa mga produkto mo? Gusto ko lang malaman, gusto malaman ng tao, bakit kung ikay magsalita na parang alam mo at medyo parang na-coach ka, naturuan ka, sino mga nasa likod mo? Ala po, meron akong nasa likod nung araw, pero ngayon kumabilang bakod na. Hindi nga po ba ito? Anong kumabilang bakod? Nagsarili sila okay. Kaya ko sinasabi nagsasarili, kapag ka isang bagay, kinaingit ninakaw yung idea mo at akala ko pwede na sila. Pwede na sila. Magnanakaw ang tawag noon. Epal naman sa akin. Dapat tamaan ng kulog at kidlat yung mga yun. Epal. Sige. Palapat ng pasagin. Epalog. Okay. Kaya nga sabi ko, sa lahat ng pagkakataon, napakaswerte ko, sapagkat kung di kayo naging istrikto at naging duda, paladuda sa akin, hindi ako ma-e-airy ng ganito Kung hindi kayo nagduda sa aking serodiabetic noong una, sa Napaliches, una, serodiabetic nakita nyo. Alam nyo, kumulahi pamilya kayo at may alam kayo sa mga medical, may kaalaman. Bawal ang saltik May kaalaman at may kaalaman. Bawal. Nakita nyo, serodiabetic. Sabi nyo,
Zero diabetic, kaya ang diabetic ay forever and ever na... Oh, forever nga talaga. Pag diabetic ka, diabetic ka. bakit ito? Puputulan na ng paa, 3 months. Ayun. Nakaka-48 na hindi naputulan ng paa. Binigyan mo ng lunas. Ang lunas kasi... Tapos naayos mo yung estado. Yung ibig sabihin. Okay. Kaya nga. Kaya lang, ang tanong, ang isang diabetico ba kinakailangan, halimbawa, iinom ka nito para bababa ang blood sugar mo? Iinom po, pero kung halimbawa natapos na ng 3 to 4 months, kahit nabasain mo na lang yung dila mo, hindi na masyadong magastos. Okay. Kung ito ba naman halimbawa, nakaranas na kayo nakaginawaan, gamitin nyo na 1 buwan. At saka walang sinisirang liver. Okay. Kung ito'y natural na bagay. Okay. Sapagkat kung ito'y natural na kinakain ng tao, at ito ay mga prutas, gulay, at ito Walang ay... epekto sa kidney, sa atay. Sinuri na po ito ng iba't ibang bansa, at ito naman sa awa at tulong ng Pong May Kapal, nakapasa. Sa pamamagitan nun, marami na ibang bansa ngayon na nakikipag-ugnayan sa Abanyong Lingkod, at gusto nila na makaranas din sila sapagkat the only one, nag-iisa. Na ang Pilipinas bukod tangi na ang puputulan ng paa sa pamamagitan lang ng isang food supplement, hindi na napuputulan ng paa. Sabi nila nung una, impossible. Anong tawag mo roon sa mga taong gumagaya sa iyo? Epalogs. Okay. Kasi yung iba, gagaya, pero wala silang mapakita. Kung totoo ka, kung totoo yan inyo, pupunta kayo sa Bitag Live, wala kayong babayaran kahit piso. Ayaw nga nila. Kumuha kayo ng pasyente. Ano bang... Merong gustong magpaganyan na dalawang kumpanya na isa roon may kulay pula, matamis. Meron pang isa. Kaya lang sinabi ko, wala namang problema sa akin kung gagawin mo akong commercial, patunayan mo muna sa publiko. Bigyan natin ng case study. Kasi sinasabi lang may case study raw sila ginawa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ko, yun naman pala eh. Bakit hindi natin subukan? Mukhang nakalimutan na ata ako. At hindi na ata... Ako man, kung hindi totoo to, hindi ako lalaban sa inyo. Sapagkat, pakikita ko sa inyo, malalaking tao na nga hindi kayo umuurong Gasino pa si Ray Herrera na taga Sampay Bakod lang. Anong ibig sabihin? Yung Sampay Bakod, yung tabi-tabi. Kung yung malalaking tao hindi umuubra, talagang pag hindi totoo, tinututukan nyo at nilalabanan nyo, gasino pa ako. Ayos kung ako'y totoo, sabi nyo, pag totoo ka, kakampi mo ako. Pero ako, idediretso yung tanong ko sa iyo to, wala ka bang balak tumakbo sa politika? Kasi wala parang po. pananalita mo na yan, baka mamaya gamitin mo ng herbal, iboto ka. Wala Tapos po. distribute mo to. Lahat na may diabetes, lahat na may diabetico, sasabihin mo, baka mamaya makita ko, herbal party list ka na. Meron nga nagkuhan sa akin Hindi kaya kasi dami mo nang posible Hindi kaya raw yung talagang kung tatakbo halimbawa ako baka mamaya na party naisip mo list at ginamit ko yung Bitag Kings. Hoy! Abante ko muna. Hindi. Okay na, wala na tayong oras. Wala na tayo. Wala kang balak magpolitika, Wala po. party list, kasi marami mga diabetiko, sanabi nga ng isang tao, yung matanda na yan, papasensya ka na lang, may ibang balakin yan, Mr. Tulfo, bantayan mo. Kasi sa nakikita ko sa herbal niya, sa daming mga diabetiko, pag tumakbo ng pagkasenador or party list yan, baka gamitin niya yung mga diabetiko, baka iboto siya. Diretsuhin na kita. Baka ganun. Baka uupo ka rito, pagkatapos kamakailan, nandoon ka na. Run, senador, party list. Ang akin po kasi, pagtulong. Okay. Makakatulong ko sa pamamagitan ng... Tatandaan ko At saka hindi. Nakatake tong programa natin. Pagka ikaw tumakbong politiko, may adikain ka at mababatikan pa yung akin sapagkat ngayon ang politiko talagang naka-foresight ang lahat ng tao at ayoko po ng ganon. Pagtulong ang akin at pagharap ng totoo, alam ninyo, ito lang King's Herbal, pagka ito'y talagang nilagay sa party list, makalumusot kung meron pang ganun. Abay, tandaan mo, ako'y nagbabantay. Kapag oras na nalaman mo, nandyan lang yung tablado ko sa kabila, babanatan kita. Opo, at ako naman. Hindi malinaw yung sinasabi mo. Sabi mo, pagtulong sa kapwa, pero hindi yung pagtulong sa kapwa ng pagtulong ng politiko. Ito'y tulong mo bilang adhikain mo dahil ikay herbalist. Opo, at ako ngayon... Pero hindi ka magpo-form ng anumang party list ikay nasa likod. Ay, wala po. Sigurado yan. Pag nalaman ko, ilalantad kita. Cross my heart. Okay, very good. Ito po. Okay, kanta na Macarena. Para ganon. Ito. Sumayaw nga. Hindi ba pa ganun Ako pa. Paano? Hindi ba? Yan. Hindi ba?
Saka yun nga pala, sundan mo, may tutor tayo sila. Sige. Ang tigas ng kamay mo. Herbal eh. Sige na. Ere, oo nga po pala, yung gaya ng pangako ko, July ngayon, pinaayos ko na ang laboratory. Ay, okay. Pwede niyong bisitahin o magpapadala kayo ng tao doon at bisitahin niyo anytime, anywhere. Macarena! Hira! Kami na hoy! Kami na hoy, nagpapaalam! Titingnan ko. Maging herbalist ka ng tigis ng katawan mo. Wala na hong panahon. Thank you very much mga kaibigan sa inyong pagtutok sa amin. Ang mga nandito ho ngayon, kapatid ni Ray Herrera, andito ho si Kai... At saka nga pala, sino pa? Yung tukayo niyo, si Tolitz. Ben Herrera. Si Benny Herrera. At saka si Rudy Herrera. Ayan. Lahat ho ng mga angkan ng Herrera. Herrera. Ayan. Pero hindi yung politika. Ay, hindi po. Okay, sige. Sa lahat ho, yung nandito ho ngayong araw, maraming salamat po. Hanggang next Friday. Adios. When the